Welcome sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Vanessa. Ako ang magiging gabay ninyo sa araw na ito para sa inyong aralin sa Filipino. Magandang araw mga bata! Nasa ika-4 na markahan na tayo ng bagong normal na edukasyon. Kumusta na kayo mga bata? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang Filipino, Quarter 4, Module 1, Week 1, Milk-Based. Ang paksa natin ngayon ay ang pagpapantig ng mga mahabang salita. Pero, dapat muna ninyong malaman ang mga virtual na pamantayan sa pagkatuto. Una, mag-focus sa video. Pangalawa, makinig ng mabuti. At ang panghuli ay aktibong makilahok sa mga gawaing pagkatuto na inihanda ng guro. Handa na ba kayong matuto at makinig? Kung gayon ay tuklasin natin ang panibagong kaalaman ngayong araw. Sa pagtatapos ng module na ito, kayo ay inaasahang makapagpapantig ng mga mahabang salita. Kaya naman, sa ating aralin sa araw na ito ay mapag-aaralan ninyong pantigin ang mga mahahabang salita. Ngunit, bago iyan, tayo ay magbalik-aral sa ating nakaraang paksa. Sige nga, subukan natin kung talagang may natutunan kayo kahapon. Piliin ninyo ang pangkuring angkop sa mga larawan. Unang bilang, ang larawan ng sabon. Ano kaya ang angkop na pang-uri para dito? Ito ba ay mabango? O mabaho? Tama kayo! Ang tamang sagot ay mabango. Sa pangalawang bilang naman ay ang larawan ng halo-halo. Sa tingin niyo, ano kaya ang angkop na pang-uri para dito? Mainit ba o malamig ang halo-halo? Siyempre, ang halo-halo ay malamig. Sa bilang 3 naman ay ang larawan ng pusa. Ano kaya ang dapat ilarawan natin sa pusang nakikita natin base sa larawan? Ito ba ay mataba o payat? Kung ang sagot nyo ay mataba, kayo ay tama. Sa pang-4 na bilang naman ay makikita natin ang larawan ng face mask. Ano ang nakikita niyong kulay sa face mask? Puti ba o asul? Tama kayo. Ang face mask ay kulay asul. Sa panghuling bilang naman natin ay larawan ng mga bata. Ano sa tingin ninyo ang angkop na pang-uri para sa larawan? Sila ba ay malungkot o masaya? Halatang-halata naman sa kanilang mga mukha na sila ay masaya. Kaya ang tamang sagot ay masaya.
Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot, mga bata? Magaling, mga bata! Ngayon ay maglalaro tayo sa pamamagitan ng pagsagot ng kasunod nating gawain. Gamit ang unang pantig ng mga salita o ng bawat larawan, tutukuyin ninyo ang panibagong salita na mabubuo. Halimbawa, ito, ang unang salita ay mapa. Ano kaya ang unang pantig ng mapa? Okay, ma. Ang unang pantig naman ng lapis ay la at ang unang pantig ng yoyo ay yo. Ngayon ay pagsamasamahin natin ang mga unang pantig upang makabuo tayo ng panibagong salita. Ma-la-yo. Kaya ang bagong salita ay malayo. Naintindihan niyo ba, mga bata? Sa unang bilang hanggang 5 bilang ay kayo ang gagawa. Tandaan, gamitin lamang ang unang pantig upang makabuo ng panibagong salita. Bibigyan ko lamang kayo ng 20 segundo upang masagutan ito. Tapos na ba kayo, mga bata? Tingnan natin ang tamang sagot. Sa unang bilang, ang unang larawan o salita ay mata. Ang unang pantig nito ay ma. Ang sa tabo ay ta. Ang unang pantig naman ng 5 ay li. At no naman ang unang pantig ng salitang noo. Kaya't makakabuo tayo ng panibagong salita na matalino. Matalino. Sa pangalawang bilang naman, ang tamang sagot ay paaralan. Dahil ang unang pantig ng paa ay pa, ang unang pantig ng atis ay a, ang unang pantig ng raket ay ra, at ang unang pantig naman ng lansones ay lan. Sa pangatlong bilang ay regalo. Dahil ang unang pantig ng relo ay re, ang unang pantig ng gatas ay ga, at ang unang pantig ng lolo ay lo. Sa pang-apat na bilang ay matiisin. Dahil ang unang pantig ng mani ay ma, ang unang pantig ng tinidor ay ti, ang unang pantig ng ilong ay i, at ang unang pantig naman ng sinturon ay sin. Sa pang-5 bilang naman, ang tamang sagot ay magalang. Dahil ang unang pantig ng manok ay ma, ang unang pantig naman ng kagamba ay ga, at ang unang pantig ng langka ay lang. Tama ba ang inyong mga sagot, mga bata? Binabati ko kayo. At dahil dyan,
ay may ibibigay ako sa inyong mga bituin. Mga bata, simulan na natin talakayin ang ating paksa. Tayo ay magbabasa ng tula na may kinalaman sa nangyayari sa ating mundo ngayon. Ngunit, kailangan muna nating linawin ang ilang mga salita na mababasa natin sa ating tulang babasahin maya-maya. Katulad na lamang ng salitang COVID. Nang ibang ibig sabihin ay coronavirus disease na madalas nating narinig sa ating paligid. Ang iba pang mga salita na kinakailangan natin bigyan ng linaw ay ang pandemya at ang bakuna. Ang pandemya ay ito at ang bakuna naman ay ito. Maliwanag na ba mga bata? Mahusay! Tara mga bata, magbasa na tayo ng maikling tula na may pamagat na Bakuna Laban sa Pandemya na isinulat ni Ginang Teresa R. Ejemplar. Bakuna laban sa pandemya. Mga tao'y naguguluhan, taon na ang nakaraan, nanganganib ang kalusugan, COVID pandemic ang dahilan. Pamahalaan ay nananawagan sa lahat ng tao at mamamayan. Iligtas ang buhay at kalusugan, bakuna laban sa pandemya ay kailangan. Nagustuhan niyo ba ang tula? Bago natin sagutin ang mga tanong na may kinalaman sa tula, ay alamin muna natin kung ano nga ba itong tinatawag nating pagpapantig. Ang pagpapantig ay ang wastong paghahati-hati ng mga salita sa pantig o mga pantig na ginagamitan ng gitling. Halimbawa ay masiyahin. Ang salitang masiyahin ay hahati-hatiin natin sa mga pantig. Pantig na ma, pantig na si, pantig na ya, at pantig na hin. Ilang pantig hinati ang salitang masiyahin? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Tama! Ito ay hinati sa 4 na pantig. Sige nga, balikan natin ang binasa nating tula at sagutan natin ang mga tanong. Ano ang naunawaan ninyo sa binasa nating tula? Kung nais nating mailigtas ang ating buhay at kalusugan, ay buong puso nating sundin ang panawagan ng ating pamahalaan. Unang tanong, ano ang nararamdaman ng mga tao ayon sa tula? Tama, ang mga tao ay naguguluhan. Bigkasin natin muli ang salita ng papantig. Naguguluhan. Sabayan natin ang palakpak. Naguguluhan. Sabayan natin ang padyak ang palakpak habang pinapantig natin ang salitang naguguluhan. Sige nga mga bata, gawin niyo dyan sa inyong bahay. Subukan natin. Naguguluhan. Ayun! Magaling! Ilan naman ang pantig nito? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ang salitang naguguluhan ay may 5 pantig. Mga bata, uulitin natin ang ating ginawa kanina sa unang bilang, sa pangalawa hanggang sa pang-4 na natitirang tanong na galing sa tula. Para lubos ninyong maunawaan at maintindihan ang wastong pagpapantig ng mga mahabang salita. Naintindihan niyo ba? Para sa pangalawang tanong, sino ang nananawagan sa lahat ng mga tao at mamamayan? Ang sagot ay pamahalaan.
Basahin natin ang papantig. Pa-ma-ha-la-an. Sabayan natin ang palakpak. Pa-ma-ha-la-an. Sabayan natin ang pagpadyak ng paa ang salita. Pa-ma-ha-la-an. Ilang pantig kaya mayroon ang salitang pamahalaan? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ang pamahalaan ay meron ring 5 pantig. Sagutin naman natin ang pangatlong tanong. Ano kaya ang kailangan upang mailigtas ang buhay at kalusugan? Sige nga, ano ang inyong sagot? Tama! Ang sagot ay bakuna. Pantigin natin ang bakuna. Ba-ku-na. Sabayan natin ang palakpak at pagpadyak ng paa. Ba-ku-na. Bilangin naman natin ang salitang bakuna. 1, 2, 3. Ang salitang bakuna ay mayroong 3 pantig. At sa panghuling tanong, ano-ano pa ang mga mahabang salita na inyong nabasa o nakita sa tula? Balikan natin ang tula upang masuri natin ang maigi ang mga salita. Okay? Ito ang ilan pang mga salita na makikita sa tula. Nakaraan, nanganganib, kalusugan, nananawagan, mamamayan, iligtas, pandemya, at kailangan. Ang mga salita ba na ating binasa ay maikli o mahaba? Tama, ito ay mga mahabang salita. Ilang pantig kaya meron ang bawat salita na ating binasa? Tingnan natin ang table. Sa unang hanay ay makikita natin ang mga salita. Sa pangalawang hanay naman ay makikita natin ang paraan ng pagpapantig. At sa pangatlong hanay ay ang bilang ng pantig. Samahan niyo ako sa pagbasa at ating pantigin ang mga salita. Ang una ay ang nakaraan. Ating itong pantigin. Na-ka-ra-an. Ito ay may 4 na pantig. Ang salitang nanganganib naman kapag ipinantig ay nanganganib. Ang bilang ng pantig sa salitang ito ay 4. Ang kasunod na salita ay ang kalusugan. Basahin at pantigin natin ito ng mabagal. Kalusugan. Ilang pantig mayroon ang kalusugan? Ito ay mayroon ring 4 na pantig. Ang salitang nananawagan naman ay ating pantigin. Na-na-na-wa-gan. Ito ay mayroong 5 pantig. Ang kasunod na salita ay mamamayan. Pantigin natin. Ma-ma-ma-yan. Ito ay may 4 na pantig. Basahin at pantigin naman natin ang salitang iligtas. I-lig-tas. Ito ay may 3 pantig. Ang susunod nating papantigin ay ang salitang pandemya. Pan-dem-ya. Ito ay mayroong 3 pantig. Ang huling salita na ating papantigin ay ang salitang kailangan. Pantigin natin ka-i-la-ngan. Ito ay may 4 na pantig. Mga bata, sumubok pa tayo ng iba pang mga salita nang sa gayon ay lalo nyo pang matandaan ang wastong pagpapantig ng mga mahabang salita. Papantigin ninyo ang mga mahabang salita at bilangin ang mga pantig nito.
Maaari ninyong isulat ang sagot sa inyong kwaderno o papel. Bago ninyo sagutan ay magbibigay muna ako ng halimbawa kung paano nyo ito gagawin. Pantigin natin ang salitang pagkakasakit. Pantig na pag, pantig na ka, pantig na ka, pantig na sa, at ang panghuli ay pantig na kit. Bilangin natin ang pantig. 1, 2, 3, 4, 5. Ang salitang pagkakasakit ay mayroong 5 pantig. Ganito rin ang gagawin ninyo sa unang bilang hanggang pang-5 bilang. Ang mga salita natin ay unang bilang, pagpapaliwanag, pangalawang bilang, mangingisda, pangatlo, tricycle, pang-4, kapaligiran, at ang pang-5 naman ay bulubundukin. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Paano natin papantigin ang salitang pagpapaliwanag sa unang bilang? Ang unang pantig ay pag, pangalawa ay pa, sinundan ulit ng pa, pang-4 na pantig ay li, pang-5 pantig ay wa, at ang panghuli ay nag. Pag, papaliwanag. Ilang pantig mayroon ang pagpapaliwanag? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang pantig ng salitang pagpapaliwanag. Sa pangalawang bilang naman ay ang salitang mangingisda. Pinapantig natin ito ng ganito. Mangingisda. Ilan ang pantig nito? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Ang salitang mangingisda ay may 4 na pantig. Sa bilang 3 ay ang salitang tricycle. Papantigin natin ito ng tricycle. Ang bilang ng pantig nito ay 1, 2, 3. 3 ang pantig ng salitang tricycle. Sa pang-4 naman na bilang ay ang salitang kapaligiran. Ang unang pantig nito ay ka, pangalawang pantig ay pa, pangatlo ay li, sinundan ng gi, at ang panghuli ay ran. Ngayon ay bilangin natin ang pantig nito. 1, 2, 3, 4, 5. Ang salitang kapaligiran ay may 5 pantig. Sa bilang 5 ay ang salitang bulubundukin. Ang pagpapantig nito ay bu, lu, bun, du, kin. Bilangin natin ang pantig. 1, 2, 3, 4, 5. Ito ay may 5 pantig. Nakuha nyo ba ang mga tamang sagot? Kamangha-mangha kayo mga bata! Lagi ninyong tandaan mga bata na ang pagpapantig ay ang wastong paghahati-hati ng mga salita sa pantig o mga pantig at huwag kalimutan ang gitling sa pagpapantig ng mga salita. Sa tingin ko ay handang-handa na kayo para sa ating mga pagsasanay at mga gawaing pagkatuto. Kung handa na kayo, kunin ninyo ang inyong lapis at papel riyan sa inyong tahanan. Tara na, simulan na natin! Para sa gawain sa pagkatuto bilang 1, kilalanin ninyo ang mga nasa larawan at pagpapantigin ang mga ito. Halimbawa, ano ang larawang ito? Ito ay bulaklak. Papantigin natin ang salitang bulaklak. Ang unang pantig ay bu, sinundan ng lak, at ang panghuling pantig ay lak. Bu, laklak. Ganoon rin ang iyong gagawin sa bilang 1 hanggang 5. Bibigyan ko lamang kayo ng 20 segundo para sagutan ito. Unang bilang, pangalawang bilang, pangatlong bilang, pang-4 na bilang, at ang pang-5 bilang.
Naisulat nyo na ba ang inyong sagot? Tingnan nyo ang inyong mga papel at i-check kung tama ba ang inyong mga sagot. Sa bilang 1, ano ang pangalan ng larawan na ito at paano ito pantigin? Ito ay kalamansi. Paano ito pantigin? Ka-la-man-si. Sa bilang 2 naman ay larawan ng kutsara. Pinapantig natin ito ng ganito. Ku-cha-ra. Sa pangatlong bilang ay larawan ng paaralan. Paano nyo ito pantigin? Pa-a-ra-lan. Sa bilang 4 ay ang larawan ng telebisyon. Ang tamang pagpapantig ng salitang ito ay telebisyon. At sa panghuling bilang ay ang larawan ng sombrero. Ang salitang ito ay papantigin natin ng ganito. Sombrero. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot mga bata? Ang galing naman ninyo. Ngayon naman mga bata ay magpapatuloy tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Ito ay gagawin ninyo sa inyong bahay sa tulong ng inyong mga magulang o nakakatandang kapatid. Bibigkasin ninyo ang mga sumusunod na mga mahabang mga salita ng papantig kasabay ang pagpalakpak ng mga kamay at pagpadyak ng paa. Naintindihan ba mga bata? Narito ang mga salitang inyong papantigin. Unang bilang, komunidad. Pangalawa, saranggola. Pangatlo, pagpapahalaga. Pang-4, larawan. At pang-5, palaruan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, papantigin ninyo ang bawat salitang makikita sa larawan at bilangin ang mga pantig nito. Huwag kalimutang gumamit ng gitling upang ihiwalay ang pantig. Halimbawa, ang salitang pandemya ay pinapantig ng ganito. Pan-dem-ya. At ang bilang ng pantig nito ay 1, 2, 3. 3 ang pantig nito. Mayroon lamang kayong 20 segundo para gawin ang gawain ito. Handa na ba kayo? Unang bilang ay ang salitang bakuna, pangalawa simbahan, pang-3 ay kalabasa, pang-4 na bilang ay enerhiya at pang-5 ay ang salitang distansya. Ngayon ay tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Unang bilang, ang salitang bakuna. Paano ninyo ito ipinantig? Ba-ku-na. Ang pantig meron ito. Tama, ito ay may 3 pantig. Sa pangalawang salita, ang salitang simbahan ay pinapantig na simbahan. At ito ay mayroong 3 ring pantig. Sa pangatlong bilang, ang salitang kalabasa ay pinapantig naman natin na kalabasa. Ilan naman kaya ang bilang ng pantig nito? Magaling, ito ay may 4 na pantig. Ang kasunod na salita ay ang salitang enerhiya. Pantigin natin ito. E-ner-hi-ya. 4 na pantig mayroon ang salitang ito. Sa bilang 5 naman ay ang salitang distansya. Ang distansya ay pinapantig natin na distansya. Ang bilang ng pantig ng salitang ito ay 3. Ganito rin ba ang inyong mga sagot? Magaling kung ganon. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Alin kaya ang tamang pagpapantig ng mga salita? Unang bilang, tingnan ninyo ng mabuti ang tamang pagpapantig ng salitang tsinelas. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling, letrang B ang tamang sagot. Sa bilang 2 ay ang salitang eroplano. Ano kaya ang tamang pagpapantig nito? Tama, ang letrang A ang tamang sagot. Sa bilang 3 naman ay ang salitang tindahan. Tingnan nyo ng mabuti kung alin sa pagpipilian ang tamang pantig at ang tamang sagot ay letrang C. Sa bilang 4, ang tamang pagpapantig sa salitang balkonahe ay letrang C. At ang pang-5 bilang naman, ang wastong pagpapantig ng salitang kaarawan ay nasa letrang B. Mga bata, nakuha ba ninyo lahat ang mga sagot? Wow! Mabuti naman at talagang naintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na ito.
Ako ay lubos na natutuwa sa angking talino at galing na inyong pinakita. Bago matapos ang ating aralin sa araw na ito ay pakisulat ng inyong takdang aralin o gawaing bahay. Magbigay kayo ng 5 mahabang salita. Isulat ang tamang pantig ng mga salita at ibigay ang bilang ng mga pantig nito. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang o nakatatandang kapatid upang magawa ito. Dito nagtatapos ang ating maikling pagsasama, ngunit napakaraming bagong kaalaman sa ating aralin sa Filipino. Ako muli si Teacher Vanessa at magkita-kita tayong muli sa ating mga susunod na aralin. Lagi ninyong tandaan, ako ay masaya na kayo ay lagi makasama. Paalam!